Good morning po. Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mabuti. And praise God, puno ang ating lugar here. Praise God. Yeah, so anyway, amazing, maganda mapuri sa Panginoon. Ayan, amen. Yeah. And so, ngayon naman tayo ay sasamba sa Panginoon and sa pamamagitan ng ating pakikinig sa kanyang salita. But last week, tayo po ay nakapagtapos na sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ano po? And ngayon, amazing, di ba? Habang nandito pa tayo sa lupa, di ba? Tayo po ay magkakasama pa, tayo po ay sama-sama mag-aaral ng panibagong plan. And I mean, I don't know kung tayo ay may parehas pa rin na setup ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa langit. Or even mag-aaral pa ba tayo ng salita ng Diyos sa langit, di ba? At least ngayon, tayo sama-sama nag-aaral ng kanyang salita. And for sure, we know, for eternity, we will know the eternal God. No? Yeah. So, anyway, tayo po magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos and we will go for another book. And tayo po ay sa aklat ng mga taga-Thessalonica. Ano po? Yan. And yun ang pag-anais natin sa aklat, sa Gen CF, di ba? Kung saan ninanais natin maunawaan ng lubusan ang lahat ng aklat, ang salita ng Diyos. And ako personally, nagkaroon ako ng mabilis na pag-unawa sa salita ng Diyos. First, of course, dahil sa banal na Espiritu, hindi ba? Nung ako ay tumanggap sa Panginoon. Pero nakatulong din sa akin ng paraan nung ako ay nagsimulang magbasa ng aklat sa simula, hindi natapos sa gitna, at natapos hanggang sa katapusan na aklat. And I guess, ganun yung proper way ng pagbabasa ng text or any book, di ba? Na sisimula hanggang sa matapos. Ganyan. So, yun ang ginagawa natin sa Gen CF, kung saan tayo po ay nagsisimula ng mga aklat, nag-aaral ng mga aklat at sinisimula at tinatapos. Ano po? Yan. And, tungkol sa panibagong sulat, and maybe this is, ang pinakaunang sulat ni Pablo, sa mga sulat niya. Ang aklat ng mga taga-Thessalonica. And we will get to see kung anong background ng sulat nito and mga ilang verses. Actually, pag-aaralan natin ngayon sa sulat niya is verse 1. Yeah. And, let's see kung anong background ng Thessalonica and anong maaaring makita natin from that. But first, tayo po ay humingi muna ng gabay sa Panginoon. Tayo manalangin. So, let's pray. And mamaya, katulad ng sinabi ni Pastor, since it's first Sunday, tayo po ay magkakaroon ng communion. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Dinala niyo po kami muli sa araw na ito upang sumamba po sa inyo, Lord God. Itaas ang iyong pangalan. And talagang ibalik po muli ang aming isipan, ang aming buhay sa kung sino ka, Lord God, at sa mga katotohanan patungkol sa inyo. Salamat at napakaganda talagang punuin po muli ang aming isipan ng mga bagay patungkol sa inyo. And kabilang po doon ang pag-aaral po ng iyong salita, Lord, na tunay na nakakapagpabago ng aming buhay. So, Lord God, we are excited sa panibagong aklat na nais yung ituro sa amin, Panginoon. And hinihiling namin na buksan niyo po talaga ang aming mga puso, ang aming mga mata sa mga bagay na nais yung ituro, Panginoon. And maging ito ay personal, nawa sa amin, Panginoon. At alam po namin ikaw ay personal na nangungusap sa iyong mga salita, Lord. And so, Lord, kung meron kayong mga bagay na gusto ipaalala, mga bagay na gusto ituro sa amin ngayon, Panginoon, nawa ito'y maging malinaw. And maging malinaw din sa aming buhay na ito'y may sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, hinihiling po namin ng banal na Espiritu na talagang ang siyang manguna sa pagtuturo sa araw na ito. So, datas namin sa lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Yan. Okay, so again, to give you a background ng Thessalonians. So, pwede natin makita, bago tayo pumunta sa sulat sa Thessalonica, may kita natin iyon sa history, which is sa aklat na sinulat ni Lucas sa aklat ng Gawa. And kung gusto niyo po, pwede niyo po akong samahan sa aklat ng Gawa. Yan. Aklat ng Gawa, chapter 16. Around chapter 16. Yan. And ang iglesia ng Thessalonians ay tinatag ni Pablo sa kanyang pangalawang misyonaryong paglalakbay. Yan.
So, and actually, katulad ng introduction natin from Philippians, meron similar story sila. Similar story dahil parehas sila na galing sa lalawigan ng Macedonia. Ano po? Ito ang naalala natin sa kwento ng Gawa, chapter 16. Hindi natin babasahin ang lahat, but pwede yung sundan ang aking mga sasabihin dito. And nakita natin dito ang mga somehow unsuccessful travel ni Pablo. Yung mga ilang beses na hindi pahintulot ng banal na espiritu sa mga balak napuntahan ni Pablo. Ano po? At hindi natin alam kung paano sa paraan na pinahintulutan ng banal na espiritu si Pablo sa pagpunta doon. Maaring may nangyari or may mga nangyaring hindi inaasahan o kaya naman ay mismo ang banal na espiritu ang nangusap sa kanila. Yan. Ngunit, ayun, hindi sila nagpatuloy sa ilang mga lugar. And kung makikita nyo ang picture, ito ang mapa. Meron ba ang mapa? Yan. So, makikita natin ang pangalawang missionary paglalakbay ni Pablo. So, nakikita nyo yung violet. Yan, yung nasa taas. Yan, kung mapapansin nyo, ito ay dumaan sa bandang taas. Dahil ito nga yung binawalan ng banal na espiritu na mangaral sila sa lalawigan ng Asia. Yan. Yan. For now, yun ay makikita natin sa Gawa, chapter 16, verse 6 to 8. And ang ginawa nila instead, they headed toward north. And then, ang nangyari ulit, ang banal na espiritu is, pinahintulutan sila na pumasok sa Bithynia, ganyan, sa northern. And so, they went west and pumunta sila sa seaport ng Troas. Doon sa dulo. And alam natin, during that night, sa Troas, ay nagkaroon ng pangitain si Pablo. Meron isang lalaki na taga Macedonia na humihingi ng tulong. Ito ay nasa verse 9 ng chapter 16. Yan. So, ano nangyari? Nakita doon ni Pablo na at pangitain na yon ay naunawaan niya na ito'y mula sa Panginoon. At ang nangyari, kaagad silang pumunta sa Macedonia. And first, nagkaroon ng ministeryo si Pablo sa Macedonia. Doon, ang unang ministeryo ni Pablo ay sa Filipos. Which is ang ilan sa mga key events na nangyari doon is patungkol sa pag-meet ni Pablo kay Lydia. Sa Acts 16 verse 30-15. Kung saan natagpuan ni Pablo at Silas si Lydia sa tabing ilog. Kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao upang manalangin. At doon niya nakita si Lydia at binahagyan ng mabuting balita. And even, sabi nga natin doon last time sa pag-aaral, di ba? Na even ito ay ginamit, ang tahanan ni Lydia ay even ginamit upang maging simula ng ministeryo doon sa Filipos. Also, in 16 to 18, meron isang babaeng alipin na sinapian ng masamang espiritu. And ito ay isang alipin na ginagamit ang kanyang ng mga amo para kumita, hindi ba? Para sa pamamagitan ng panghuhula. Ngunit pinalaya ito ni Pablo dahil sa naiinis siya doon. And pinatanggal ang masamang espiritu sa pangalan ni Kristo. And pagkatapos noon, in verse 19 to 24, nabilanggo si Pablo at Silas. Dahil nagalit yung mga amo ng alipin. Dahil nawala nga yung kanilang pinagkakakitaan na yung banal na espiritu masamang espiritu na nagbibigay kakayahan ng maghula. And ang nangyari, pinaratangan ng mga amo sila Pablo at Silas. Kaya sila isinugod at kinulong sa bilangguan. Next naman, in 25 to 34 is, dito naman nakita, nung nasa bilangguan na sila Pablo, ang na-meet nila, sila ay nasa kulungan at sila ay nagpupuri, nag-aawit ng mga salmo, di ba, habang sila ay nakakulong at nakakadena ang kanilang mga kamay. Ngunit matapos nun is nagkaroon ng malakas na lindol, hindi ba? And ito ay isang himala na pinalala ng Diyos sa kanila. Yan, upang magiba yung kulungan and even mas malalim na kahulugan or purpose, I think, nun is upang ang bantay ng bilangguan ay makarinig ng mabuting balita. Dahil dun nga, natakot yung jailer, hindi ba? At muntik na siyang tumakas at magpakamatay dahil sa iniisip niya na makakatakas na yung mga bilanggo. Ganyan. Ngunit, yan, dumating ang panahon na, ayun, nandun pala si Pablo, kaya at nagtanong siya, anong gagawin ko upang maligtas? Diba? Yan. And so, ang nangyari, sumampalataya siya kay Kristo. And even, hindi lang siya, kundi naligtas din even ang kanyang mga kasambahay. And amazing ang mga nangyari sa Macedonia, sa Filipos pa lamang, sa pagdating nila Pablo at Silas doon. Then next, sa chapter 17, ito naman ay sa lugar ng Thessalonica. And so, sa pagbahagi ng mabuting balita, again, in verse 1, may kita natin dito, ang lugar na ito ay mayroong sinagoga ng mga Hudyo.
kahit na ito ay nasa labas na ng Israel, ganyan, nasa paganong lugar, sa mga Hentil. Ngunit ito ay may impluensya ng mga Hudyo at merong sinagoga po doon. At dahil sa verse 2, nakaugalian ni Pablo na pumunta sa mga sinagoga, ganoon din ang kanyang ginawa dito sa Thessalonica. Siya ay nakipagpaliwanagan sa mga Hudyo and nagbahagi patungkol kay Kristo. Sabi sa verse 3, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito ay ipinahayag ko sa inyo, ay ang Kristo. Ibinahagi nila ni Pablo si Jesus. And amazing and interestingly, si Pablo ay nagturo at nagpagpaliwanagan sa mga Hudyo sa sinagoga sa loob lamang ng 3 araw ng pamamahinga. So 3 weeks. 3 weeks lang siya doon na natili na nagbahagi sa Thessalonica. And ang nangyari sa kanyang pagbabahagi, may mga ilang na mga tumanggap at sumunod kay Pablo. Merong mga kababaihang kinikilala sa lungsod and mga debotong Griego. And yun nga yung mga Griego na na-convert na sa Judaism. Mga proselytes, na mga sumasampalataya na sa tunay na Diyos. And even sila nakarinig ng mabuting balita at sumunod at nanampalataya sa Diyos. And ngunit, meron din ibang mga sarado sa mabuting balita. And yun ang nag-lead sa atin sa problema sa Thessalonica. So, ang problema sa Thessalonica, ang nangyari is, merong mga Hudyo na naiinggit sa mga sumunod kay Pablo sa panahon na iyon. Makikita natin yung verse 5 to 7 sa chapter 17. Kaya ang ginawa nila, tinipon ang mga palaboy and yung mga troublemakers at gumawa sila ng gulo sa lungsod. And ang nangyari, nilusog nila ang bahay ni Jason. Si Jason is yung tumutulong at nagpatuloy kay Pablo sa Thessalonica. And ang inanap nila si Pablo upang iharap sa bayan. And ito yung sinabi nila sa verse 6 to 7. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong gulo kahit saan makarating. At sila ay pinatuloy ni Jason. Nilalabag nilang lahat ng mga nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Jesus. So kumbaga, ito ay nagbigay sila ng trouble para kina Pablo na parang meron silang allegiance na ibang hari at hindi si emperador ng Roma na kung saan ang Roma ang nakakasakop sa lugar na ito. And ang nangyari, naging malupit sila kay Jason. Una sa lahat si Jason, pinagmunta sila bago palayain. And ang kaguluhan na ito is nag-lead upang umalis na si Pablo sa Thessalonica at siya ay pumunta sa Berea kasama ni Timoteo at Silas. Now, kung ating pong ipagpapatuloy, hanggang doon po ang kwento sa Thessalonica. Pero kung ipagpapatuloy natin ang kwento, si Pablo ay nakapunta sa Berea, sa Gawa 17:11 to 12 and 13. So, pwede natin basahin dahil somewhat connected to ito sa ating babahagi. And Gawa 17 verse 11 to 13. Sabi dito, pagdating doon sa Berea, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mga bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinabi nila. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Kaya lang, in verse 13, ang mga Hudyo sa Thessalonica, nalaman na sila Pablo ay nagbabahagi sa karating syudad sa Berea. In verse 13, subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila ay nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. At nangyari, si Pablo is pinaalis ulit ng mga kapatiran doon sa Berea at pinapunta siya sa tabing dagat in verse 14. And ngunit, ang nangyari na iwan si Silas at Timoteo sa Berea. Then, Paul went to Athens. Pumunta na siya sa Atenas. And doon niya hinintay ang pagsunod nila, Silas at Timoteo. Ngayon, fast forward, si Paul nasa Athens. Again, nakita natin yung story, makikita natin yung story, pero hindi na natin babanggitin. Ito yung patungkol, patungkol dun sa maraming nakita si Pablo na mga Diyos-Diyosan, and doon ginamit ni Pablo yung merong isang dambana or altar na para sa Diyos na hindi kilala. At doon ay binigyan ng pagkakataon na magbahagi si Pablo ng mabuting balita sa mga taga-Atenas. And again,
may mga sumama kay Pablo at sumampalataya sa Diyos doon sa Athens. And again, dito sa Athens, posible dito na nakahabol na sila Timothy at si Silas. Yan. But, si Pablo, pinadala niya ulit si Timoteo pabalik sa Thessalonica upang sila ay kamustahin. Dahil maybe hindi mabagabag si Pablo sa mga nangyari doon sa mga bagong mananampalataya, hindi ba? Sa mga taga-Thessalonica. Yan. Siguro dahil iniisip ni Pablo sila ay mga bata pa lamang sa pananampalataya at nakaranasan sila ng matinding pag-uusig. Kaya sinulat din actually ni Pablo sa Thessalonica na pag-aaralan natin. In chapter 3, yan, ito yung nasa Atenas pa siya, sinugod nila si Timoteo at bumalik sa Thessalonica. Ito yung sabi sa 1 Thessalonians 3, 1-3. Kaya sabi ni Pablo, kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti namin magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangalan ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patadagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam niyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. And so, yun nga ang nangyari. Si Pablo ay pinadala si Timoteo. Yan. And then, balik tayo sa story, si Pablo ay mag-isa na muli na pumunta sa Corinto, sa baba ng Atenas. Kaya makikita sa Gawa 18, kung makikita po ninyo, doon sa Corinto si Pablo, doon dumating na sila Silas at Timoteo. Kung saan, dito na napakinggan ni Pablo ang balita na natanggap ni Timoteo nung siya ay pumunta sa Thessalonica. Kung saan nakita at nalaman ni Pablo na kung anong pinagdadaan ng mga mananampalataya doon. And amazing, dahil, again, yung 3-week ministry ni Paul, and na nagtyaga sila sa pag-uusig, nalaman ni Pablo na ang mga taga-Thessalonica is nagpapatuloy at lumalago sa Panginoon. And amazing, and yeah, kaya yun ang reason kaya ako shinare. Dahil doon na unawaan, nakita ni Pablo nung pagtanggap na nung na-meet na ni Pablo si Silas and Timoteo sa Corinto. And so, si Pablo, after niya malaman iyon, yung balita patungkol sa mga taga-Thessalonica, habang nasa Corinto ay sinulat niya ang aklat ng taga-Thessalonica para sa kanila. Okay? So, yun. Kaya, masasabi natin maaari ang aklat ng Thessalonica ang pinakaunang sulat ni Pablo. Dahil ito ay habang siya ay nasa missionaryong paglalakbay pa lamang. Nasa second missionary journey ni Paul. Around 50 to 51 AD. Okay? Yan. So that's the story. Kaya sa pagsusulat ni Pablo nito, mayroon tayong makikita na 3 layunin sa sulat ni Pablo. So una, ang layunin ng sulat ni Pablo dito is upang pasalamatan at hikayatin ang mga bagong mananampalataya sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yan. And yun nga ang nakita natin makikita natin ito sa letter, sa susunod nating pag-aaral. And makikita natin na si Paul was rejoicing, celebrating for their faith. And amazing yung talagang katapatan na meron sila, ang mga taga-Thessalonica. Yan, kahit na sila ay bago pa lamang ng mga Kristiyano. And kahit na sila ay nakakaranas sa matinding pag-uusig. Also, ang layunin ng sulat nito is, makikita natin, ito ay upang magbigay ng gabay sa kanilang buhay na banal at tapat sa Diyos. Pangalawang bagay. Yan. Dahil alam natin, ang mga taga-Thessalonica ay nabubuhay sa isang paganong bayan. So talagang napapalibutan sila ng mga practices na kumikilala sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego or even ng Romano. And talamak at sanay ang mga tao doon sa mga pamumuhay ng immoralidad, in sexual immorality. And ngayon, ang tawag sa kanila ni Pablo bilang mga pinalaya na sa kanilang dating buhay dahil kay Kristo, nung sila ay nanampalataya sa kanila, ay sila na ay mamuhay ng banal. And really sumunod na sa turo ng Panginoong Jesus. Yan. And makikita natin iyon sa ilang mga chapters sa 1 Thessalonians. Ngunit, hindi lang iyon, actually. Kundi, meron din isang highlight ang 1 Thessalonians, which is ang pangatlo na layunin. Ang palakasin ang kanilang pag-asa tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo. At sa mga mananampalatayang umanaw na. Yan.
And alam natin, actually, yun din ang pagkakaalam ko sa 1 Thessalonians na it is really focusing about the coming of Christ. It's a rapture, ganyan. And ito ay ilan sa mga, again, itong pangatlong bagay, layunin na ito, is ang layunin na nais na i-address ni Pablo sa mga ilang katanungan patungkol sa buhay, ilang mga buhay ng mga mananampalataya doon, sa kanilang mga pamilya o mahal sa buhay na namatay, maaring primarily dahil sa pag-uusig. And maybe, they're really wondering, ano kaya nangyari doon sa mga kapatid namin na namatay dahil sa pag-uusig? And sinulat ni Pablo ang pag-asa para sa kanila. Ginamit ni Pablo ang sulat na ito upang magpaliwanag sa kanila patungkol sa pag-asa ng muling pagbabalik ni Jesus. And kung ano ang dulot nito para sa mga yumao na, and even para sa mga buhay pa na nanampalataya kay Kristo. But really, this is yung balita patungkol sa muling pagbabalik ni Kristo. It surely brings us hope, hindi ba? So parang para sa mga mananampalataya kay Kristo, we do not mourn like the unbelievers. Diba? We do not mourn like them dahil meron tayong pag-asa ng nag-aabang para sa atin. Tayo mga nananampalataya kay Kristo, tayo ay naniniwala na may pag-asa dahil meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo mismo. Na tinanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Yan. And so, there's really sure hope for us. Yan. And, totally, ito yung nagbibigay ng pagpapalakas sa mga mananampalataya at naghihikayat na magpatuloy sa buhay. Hindi ba? Hindi magpatuloy even anumang pag-uusig o anumang problema ang dumarating sa buhay. Yun ang nangyari sa mga taga-Thessalonica and even ganun din para sa atin. Yan. So ano man ang mga pinagdadaanan natin problema dito sa mundong ito or even pag-uusig dahil sa ating pagtayo, sa ating pananampalataya kay Kristo, yan, maaari tayong magkaroon ng pag-asa kung ating isasama ang pag-asang pagdating ni Kristo. Yan. Ang buhay ay hindi kasayangan para sa atin. Yan. And again, ang sulat din ito is, again, merong earliest reference sa rapture. Sa New Testament. Yan. And, amazing, ulit, dahil si Pablo, kahit na sila ay bago pa lang, mga young believers, ang mga Thessalonica, sila ay, na-introduce na sa eschatology, or sa study of the end times, ganyan. So, akala ko, ang pag-aaral ng mga bagay na yun is para sa mga matagal na sa lakad sa Panginoon, hindi ba? Yan, or sa buhay Kristiyano. Pero hindi, di ba? Nakita natin dito, kasabay ang mga katotohanan sa hinaharap patungkol sa end times, or pagdating ni Kristo, ay the same, kasama ito sa magbibigay din sa ating pag-asa, sa ating buhay. The same na kailangan din natin maunawaan sa ating buhay Kristiyano. And so mahalaga din ito na malaman ng isang mananampalataya. Hindi ito, kumbaga dapat tinatago o nire-reserve na katuruan sa sa isang mananampalataya. The moment na siya ay mananampalataya kay Kristo. Yan. And so for us now, mas lalo tayo ngayon na nandito, di ba? Na tayo na mga nanampalataya kay Kristo is maigi nating pag-aralan at magkaroon ng paghawak sa pag-asa na dala ng muling pagdating ni Kristo. And yun ang may highlight at I think sa ating, for sure, sa ating pag-aaral sa Thessalonica sa Tagalog service. Yan. And isa pa is interesting din na bagay, ganito ka highly emphasized sa 1 Thessalonians na every chapter sa sulat na ito is nagtatapos patungkol sa muling pagdating ni Kristo. And we will see that more sa susunod na mga linggo. Okay? Yeah. So anyway, nakita natin yung tatlong mga layunin na pagsulat ni Pablo sa Thessalonica. Yung pagkakaroon ng pasalamat, paghikayat sa bagong mananampalataya, gabayan sila sa isang buhay na banal at tapat sa Diyos, at palakasin ang kanilang pag-asa patungkol sa muling pagbalik ni Kristo. And I believe, kailangan din natin ito, hindi ba? And so, this is a study na fit para sa atin. Yeah. So, anyway, let's continue sa first verse ng 1 Thessalonians. Yeah. So, punta na tayo sa 1 Thessalonians. Verse 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo.
Yan. So, alam natin ganito ang nagiging pattern ni Pablo, hindi ba? Sa kanyang mga sulat. And binabanggit sa una kung sino ang nagsulat. And nagsulat dito si Pablo at kasama niya ang dalawang kanyang kasama sa missionaryong paglalakbay, si Silas at si Timoteo. And actually, habang nagpe-prepare ako, nakinig ako ng isang audio Bible. Ang audio Bible patungkol sa sulat ng First Thessalonians is amazing na ginawa nila yung bawat verse, iba-ibang tao ang nagsasalita. Parang papapakita na silang tatlo yung nagsulat. Anyway, yan lang. Tatlo sila nagsasalita doon. So yun. So ang dalawang ito, kasama ni Pablo, si Silas and Timoteo, is kasama nila sa pangalawang missionary paglalakbay, di ba? Nakita natin. And kilala natin sila. Kilala naman natin sila. Yan. So, kilala na natin sila. Kaya una, si Silas. Ano po? And si Silas is kilala din siya bilang si Silvanus. And that's actually yung ginamit ni Paul mismo dito sa Thessalonica. And siya ay, alam natin, siya ay church leader. Kilala siya bilang leader ng iglesia sa Jerusalem. Nakikita natin yan sa Gawa, chapter 15, verse 22. Sabi dito, kabilang siya sa mga napili na upang pumunta sa Antioquia, kasama nila Paul and Bernabe. Okay? In verse 32 din, nabanggit na siya ay isang propeta. Siya ay nagtuturo sa mga kapatid ng salita ng Diyos. Yan. So, ibig sabihin ng propeta is, someone na ginagamit ng Panginoon na maghayag ng salita ng Diyos. And, in chapter 4, verse 14, verse 32, si Judas at si Silas na mga propeta rin ay maraming tinuturo sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Yan. So, nangusap lang sa akin dito is something na we can have this still the gift of prophecy. By, simply using our lives by giving the word of God sa isang tao. Yan. And makita natin dito, ang bunga, kung ikaw ay binigyan ng regalo ng propesiya ng Panginoon, is ang iyong mga salita or mga binabahaging salita ay nakakapagpasigla at nakakapagpatibay sa kanilang pananampalataya. Yan. So yan, kasama ni Pablo sa mga ministeryo at maging sa bilangguan sa Pilipos, na nakita natin. And so in short, pwede natin sabihin na si Silas is really a mature leader, di ba? From Jerusalem, nakasamahan ni Pablo sa gawain, sa misyonaryong gawain. Samantala, ito naman si Timoteo. Siya ay galing sa Listra, ang nanay niya ay Hudyo, ang ama niya ay Griego. So sa Gawa 16, lamang, actually, nagsimulang sumama si Timoteo kay Pablo para sa pangalawang misyonaryong paglalakbay. So maaga, yung Gawa 16, dun pa lang nagsimula si Timoteo na sumama sa kanya. And siya ay, sinabi din ni Pablo na anak niya sa pananampalataya. Yan. In 1 Timothy 1:2, si Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. And nakikita din natin sa mga sulat ni Pablo na sinasanay ni Pablo sa mga gawain at katuwang ni Pablo sa mga gawain sa ministeryo si Timoteo. Yan. And katulad nitong nabasa natin kanina, ang pagsugo ni Pablo kay Timoteo na pumunta sa Thessalonica, upang malaman ang balita patungkol sa kanila and patatagin at palakasin ang kanilang loob. Yan. And pa ba? And simula ng pagsama ni Timoteo kay Pablo, nakita natin, ito ay nagsimula at naging matapat siya sa lingkod sa Panginoon. And nakita natin, sinabi yun ni Pablo sa Filipos din, sa chapter 2, verse 22. Sabi dito ni Pablo patungkol kay Timoteo, ngunit alam ninyo ang kanyang napatunayang pagkatao na gaya ng isang anak na naglilingkod sa kanyang ama, ay naglingkod siyang kasama ko sa Ebanghelyo. So nabanggit ni Pablo dito, si Timoteo is, marami, hindi lang sa Filipos, kundi sa iba pang mga sulat, na nagpapakita na maganda ang bagay, maganda siyang ehemplo or nangyari sa kanyang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Yan. And so, dito sa dalawang tao nito, nakasama ni Pablo, ano maaari natin makita na aral dito? Unang maaari natin makita is ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasama sa gawain ng Panginoon ni Pablo, hindi ba? So imagine si Paul, apostol ni Jesus. An amazing man. And this really filled with the Holy Spirit. Pero hindi siya nagpasang maglakbay ng walang kasama. Naunawaan niya na ang kahalagahan ng merong kasama
sa lakad at gawain ng Panginoon. And ito po ay isang mahalagang prinsipyo na maaari natin matutunan mula dito. Ano po? Na kailangan at mahalaga na tayo ay merong kasama sa lakad at sa gawain ng Panginoon. Yan. Una, sa mahalaga ito sa lakad. Sa ating paglago, sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Hindi ba? Yan. Tayo ay tinawag ng Diyos para makasama sa isang pamilya ng mananampalataya. Hindi ba? Sa Efeso 2:19, sa mga katuwid, hindi na kayo mga dayuhan at taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Ano? So tayo po na mga nakipag-isa kay Kristo ay kabilang ng isang sambahayan. Ano po? Again, para sa atin, ilang beses itong nauulit sa aralin natin na tayo ay bilang mga mananampalataya, wala na pong solo Christian. Ano po? Yeah, hindi sapat na tayo lang mag-isa na naglalakbay kasama ng pagkilala sa Panginoon. Kailangan natin ang ating mga kapatid kay Kristo. Kapatid sa pananampalataya. Ano po? Kailangan natin na meron tayong sinong pinupuntahan na pagtitipon. Kung saan makakatanggap tayo ng pagpapalakas mula sa kanila. Ano po? Yan. Hindi sapat, I think, para sa mga nanonood online, na hindi sapat na nakikinig lang sa online, di ba? Or sa mga Facebook Live, sa mga teachings. Hello. Yan. So, mahalaga na meron talaga tayong physical na kasama ng mga kapatiran. Ano po? Sa ating lakad, sa ating relasyon sa Panginoon. Mahalaga na meron kang kapatid sa pananampalataya na tutulong sa atin na lumago, di ba? Sa relasyon sa Panginoon. Yan. Ito ay sabi nga sa Kawikaan 27 verse 17, di ba? As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Yan. So, para maging matalas, kailangan natin ng iba. Hindi ba? Yan. And also, nagbibigay ng init sa isa't isa. Di ba? Nagpapalakas sa isa't isa. Yan. Sa mga Mangangaral 4, verse 10 to 11. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, nasaan siya? Saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Ano po? So again, ang punto dito, kapag nabuwal, nariyan ang isang kasama mo upang itayo ka. May tutulong sa iyo. May magtatama sa iyo. Na kapatid. Merong mag-encourage sa iyo na magpatuloy. Nariyan sila upang magpainit sa atin. Di ba? Again, yung example lang para mga panggatong. Tayo bilang iglesia, para tayong bonfire na meron, kanya-kanya tayong mga gatong, hindi ba? Na mas lalong mainit kapag sama-sama. Diba? At ang mangyayari kapag tayo mag-isa, para tayong isang gatong na tinanggal sa bonfire, ano ang mangyayari? Hihina ang init nito, hindi ba? Ganyan. So, kapag humiwalay, manghihina at maaaring matupok ang init natin. Kaya napakahalaga na kasama tayo sa mga maiinit sa mga Panginoon. Maiinit sa Panginoon. Yan. Ano pang tulong ito? Ang mahalaga sa ating lakad sa Panginoon, ito ay may tulong upang dalhin ang pasanin ng bawat isa, hindi ba? Sa Galatians 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng Kristo. Yan. So tayo ay tinawag na tinawag upang magpasan ng bawat isa. Magpasan ng pasanin ng bawat isa. Ano po? Yun ang kahalagahan. Yun ang importansya ng iglesia. Ano po? Ng kasama natin. Ano po? And also tayo din ay tinawag na katawan ni Kristo, hindi ba? Na iba-ibang bahagi. Ibig sabihin, ang katawan ni Kristo ay hindi lang isang parte, kundi may iba-ibang parte. Di ba? And, yun nga, hindi lang iisa, kundi iba-iba. Tinawag din tayong mga tupa. So, anong punto doon? Ang tupa ay kasama ng ibang mga tupa na ginagabayan ng ating pastor. Ano po? Yan. So, yun. Mahalaga din ito actually sa gawain. Ano po? Ang pagkakaroon ng kasama ay mahalaga sa gawain. Yan. Mahalaga din sa pagbahagi ng mabuting balita. And as we remember, di ba, ang prinsipyo ng pagkakaroon ng higit sa isa ng patotoo, di ba, upang maging tunay ang isang pahayag. Hindi ba? Yan nakita natin sa Deuteronomy. Yan. And alam din natin si Jesus, nung siya ay nagsugo sa kanyang mga disipulos, sa Marcos, di ba, na siya ay nagsugo sa 12 niyang disipulos ng dala-dalawa sa sa gawa ng kanyang mga ministeryo. Ganyan. So nakita natin yung nasa Biblia, yung importansya na hindi ka dapat lumalakad mag-isa at mayroon pang kasama sa lakad and even sa gawain ng Panginoon.
And also, bilang ilaw ng sanlibutan, na tawag sa atin ng Panginoon. No? Again, mas maliwanag ang liwanag natin kapag tayo ay magkakasama. Sabi sa Mateo 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So nakita natin dito in verse 14, nakita natin ang isang lungsod, di ba? And I believe ang isang lungsod ay hindi lang yung isang ilaw, di ba? And mas nakikita siya even more clear and shining dahil iba-iba, marami ang mga ilaw sa syudad. Ganyan. Hindi ito maitago, hindi ba? Ganyan. And nakita natin dito sinasabi ni Pablo, kayo, hindi ba? So hindi lang iisa ang kanyang kausap. Kayo na mga mananampalataya ay ilaw ng sanlibutan. Yan, na magliwanag. Yan, upang magliwanag sa mundo nito. Ganoon. So nakita natin, hindi ba? Yan. And also, ang gawain ng Diyos ay hindi lang para sa isang tao lamang. Again, isang verse pa in Ecclesiastes 4, verse 9. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. No? And in 1 Corinthians, ganoon din ulit ang katawan ni Kristo, binigyan ng iba't ibang bahagi, iba't ibang kaloob ng Diyos na kailangan sa iglesia, para sa gawain ng Panginoon. Ganyan. So, yun, may iba-ibang kaloob, ngunit may isang layunin para sa atin. Yun. So, nakita natin, again, kahalagahan ng kasama nating mga kapwa, mananampalataya. Yan. And so, makita natin ang kahalagahan ng iglesia sa ating buhay. Maging closely connected sa ating mga kapatid kay Kristo. Kailangan sa lakad sa Panginoon, kailangan sa gawain ng Diyos. Sa ating buhay. Isa pang bagay na nakita natin dito is ay dalawang klase ng relasyon na mayroon si Pablo. Mapapansin natin, dalawang magkaibang tao ang kasama ni Pablo, si Timoteo at si Silas. Una, isang tao is ang katuwang sa lakad o sa gawain, si Silas. Ibig sabihin, may kaparehas or ka-level na sa spiritual na kalagayan. Nagpapalakas sa isa't isa. And need natin ito, hindi ba? Need natin na mayroong kasama na katuwang partners sa gawain ng Panginoon. And manatili tayo sa kanila. And gamitin ang bawat buhay sa bawat isa upang lumago at maglingkod sa Panginoon. Yan. So sana tayo ay nakakabilang sa ating mga kapwa lingkod sa Panginoon, hindi ba? And ngunit, meron pang isang klase ng tao na kasama si Pablo. And yun ay si Timoteo, na isang klase ng tao na handang sanayin or i-disciple. A younger believer na walang gaanong experience somehow, katulad ni Timoteo. Yan. And so, na parang merong kasama tayo na tao na sumusunod sa yapak natin somehow. Sila ay sinasanay. And mahalaga ito para kay Pablo na sa kanyang mga gawain ay ninanais niya na meron siyang mga sinasanay. Like John Mark and si Timoteo sa kanyang mga gawain. And ganoon din ang ginawa ni Jesus, hindi ba? Nung siya ay nagsimula ng ministeryo dito, siya ay unang kanyang ginawa, pumili siya ng mga disipulos, hindi ba? Para makasama niya sa ministeryo. Kaya, yun. So, anong application para sa atin? So, dalawang klase ng tao. So, dapat maganda somehow may ganitong klase ng tao na kabilang sa ating buhay. May kapwa tayo lingkod, nagpapalakasan sa bawat isa, and even, merong ibang mga kapatid kay Kristo na nais din natin ibahagi ang ating buhay para sa kanila. Ano man ang ating karanasan, ano man ang ating mga bagay na naranasan sa paglilingkod sa Panginoon or ginawa ng Diyos sa ating buhay na pari nating ibahagi sa kanila. So in short, disciple. Yan. So, para sa atin ng mga lumalakad na ng ilang taon or ilang panahon na sa Panginoong Hesus, wag po nating sayangin ang mga bagay na ating pong nararanasan at mga natututunan. So maaari din natin itong ibahagi sa mga bata ang mananampalataya kaysa sa atin. I mean bata, hindi in terms of age, di ba? Kundi ito in terms sa spiritual na edad, or spiritual na lakad nila.
Ano po? Yan. Kaya maganda, we can pray for someone, di ba? Maaari natin ibuhos at talagang ibahagi ang mga bagay natin natutunan. Yan, someone na i-disciple. And also, for those sa bago pa lang, kung meron nakakarinig ng mga bago ng mga mananampalataya, good to pray din, di ba? Na humanap ng mga tao na makapagbahagi sa kanila ng buhay nila at ng karanasan nila sa Panginoon. Ano po? So, application para sa dalawang uri ng tao. Yan. And salamat sa Diyos dahil ganito and really present and ongoing na nangyayari dito sa Gen CF, di ba? Nagkakaroon ng one-on-one discipleships and also may iba't ibang mga discipleships training then yung BTS, di ba? And iba pang mga kaparaanan ng paglago sa salita ng Diyos. Yan. And so again, for the purpose na ang lahat ng mga mananampalataya sa Gen CF is talagang maging matatag sa buhay spiritual. And tunay na makakilala sa Panginoon and even to the point na gamitin ang kanilang buhay upang maging handa din sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Yeah. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos na tayo ay nandito sa church na malusog sa ganung aspeto. Yeah. Next, tingnan natin ang sabi ni Pablo sa verse 1. Para sa iglesia sa Thessalonica na nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Jesucristo. Thessalonica, ano po? So sila again, ang mga mananampalataya na naging bunga ng pagpunta ni Pablo sa Thessalonica sa loob ng 3 linggo lamang, ano po. And as we continue to see the background ng Thessalonica, alamin natin yung lugar din. So actually, ang lugar na ito sa Thessalonica is the capital ng province of Macedonia. Siya ang capital, siya ang sentro ng lugar na iyon, ano po. And kung ito ay sentro, this is actually really a flourishing na lugar. Dahil marami ang mga gawain po doon. And nangusap sa akin dito sa pag-iisip patungkol sa lugar sa Thessalonica, bilang pagmiministeryo ni Pablo, kung iisipin, maaari nating sabihin na ito ay ideal place for ministry or to start a ministry. Ganyan. Una, dahil ito ay may ideal location. Diba? Again, katulad ng sinabi ko, ito ay sentro. Diba? And actually, it is actually one of the main ports sa Europe noong panahon na yon. Yan. Katulad ng Efeso and Corinthians na mga main ports noong panahon na yon. So, very busy place. Maliban doon, sa dagat, ang lugar ng Thessalonica ay meron ding daanan. Yung tinatawag na Ignatian Way. Ito yung Roman Road sa lugar na iyon na galing sa Roma. And nagpapass through ito sa Thessalonica. And so, malaking tulong din iyon dahil ito ang merong koneksyon sa bawat mga syudad na karating doon sa lugar ng Macedonia. Yung magkakadugtong ang mga syudad po doon. Yan. And even today, ginamit ni Paul ang daanan na iyon sa kanyang paglalakbay. So, may direct contact sa important mga cities. So, ideal location, di ba? Dahil maganda, maaaring madaming maaaring makapagbahagi doon si Pablo. Yan. Pangalawang bagay, it is may ideal na tao. Ganyan. Sa paanong paraan? Alam natin, ang lugar nito is a Gentile place. Pero meron ditong Gentile place, mga Griego sila. Yan. And meron actually, katulad ng nabasa natin kanina, na meron mga Gentile converts na mga Hudyo. Ganyan. So, mga God-fearing Greeks. No? And mga Greeks sila, pero sila ay na-convert sa Judaism na naniniwala na sila sa tunay na Diyos. And it could be an ideal place, di ba? Dahil mayroong mga tao, again, may sinagoga, hindi ba? Ng mga Hudyo doon. So, alam natin, ginamit ngayon ni Pablo kanina, di ba? Ginamit ni Pablo upang magbahagi patungkol sa mabuting balita. Yeah. And so, it could be an ideal place, di ba? Dahil may mga tao doon na may uhaw at talagang nagnanais na kilalanin ang tunay na Diyos. Yan. And kung iisipin, ang mga ito is tunay na magandang konsiderasyon, di ba? And sa pagsisimula ng ministeryo. But, I doubt na ito ang pinakamahalagang aspeto sa pagsimula ng gawain. And, para kay Pablo, hindi siya nakatuon primarily doon sa mga lugar na iyon. Kundi, again, sa kung ano ang tawag ng Panginoon. Di ba? Ito ay higit sa ideal location or ideal place.
higit ito dahil higit pa ito sa kung anong tawag ng Panginoon. Yan. Dahil alam natin, si Pablo ay dinala sa Macedonia dahil sa tawag ng Diyos sa kanya. No? So, yun. Bali wala ang lugar kung hindi tinawag ng Banal na Espiritu. Hindi ba? Yan. So kahit pa ito ay magandang lugar, ideal place, may mga tao, kung hindi ito tinawag ng Banal na Espiritu sa atin upang puntahan, at hindi dito kumikilos ang Banal na Espiritu, bali wala lamang ang gawain. Hindi ba? Yan. And actually, kung saan tayo tawagin ng Panginoon sa gawain is, it can work kahit pa tayo ay papuntahin sa isang maliit na lugar o sa mga tao na hindi natin ini-expect na ideal somehow. Hindi ba? Yan. And alam natin na nangyari iyon, mga ganong pagkakataon. Di ba? Halimbawa, tumawag, kung saan nakita natin ang Panginoon ay tumatawag sa ilan na magsimula sa mga maliliit na lugar. Halimbawa, sa isla, hindi ba? O isang lugar na tingin ng tao is walang halaga o patutunguhan. So, nagsimula sa isang lugar, sa isla, na parang, ano man kaya ang bagay na lugar na yun? Paano magsisimula ang gawain ng Panginoon sa isang isla? Sa isang maliit na lugar? Ganyan. Pero kung ito ay galing sa Panginoon, hindi ba? Tiyak na ito ay magkakaroon ng bunga, at pangmatagalan at pangwalang hanggang impact. And even, handa itong gamitin ng Panginoon para sa mas malawakang panggawain. Yan. It's really amazing kung tayo po ay, katulad ni Pablo, na pupunta sa lugar kung saan tinawag ng Panginoon. Yan. Again, ang punto, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit maganda ang lugar ng Thessalonica, hindi dahil sa lugar, sa tao, dahil ito ay tinawag ng Diyos para sa Kanya. Pumunta sila sa Macedonia. And maaaring din itong mangusap sa atin kung saan man tayo ngayon sa ating buhay. And isang katanungan is, ikaw ba, tayo ba ay nasa lugar ngayon na alam natin at malinaw na ito ay tinatawag ng Panginoon sa iyo? Ano man yun na status or desisyon or lugar na meron ka sa trabaho, desisyon sa buhay o gawain, malinaw ba na ito ay galing sa Panginoon? Again, hindi lang dahil ikaw practically nandoon ka dahil maganda iyon or nasa magandang workplace o mataas ngayon ang sahod, di ba? Dahil again, maaari ang lugar is hindi ganoon. Hindi ganoon kaganda. Magulo, may pag-uusig, may sakripisyo, may kahirapan. No? But, ang kailangan natin maunawaan na malinaw is kung ito ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Yan. So, if yes, if alam natin, it is really the Lord, malinaw na galing ito sa Panginoon, may confirmation na kanyang salita, nangusap sa atin, then that is the comfort for you. We are in the best place kung tayo ay nasa kalooban ng Panginoon. The best place is to be at the center of His will. No? Yan. And so, ano man ang ating pagdaanan sa loob nun, magtiwala tayo kung yun ang tinawag ng Diyos para sa atin, tayo ay nasa tamang lugar. Okay? Yan. Sabi nga sa Psalms 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin sa isa. So again, point is, baliwala ang ating pagpapagal o ginagawa kung hindi ang Diyos ang nagtawag sa atin para sa gawain iyon. So make sure, and again, a lesson for all of us, for me as well, is to really know kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Okay? So para sa mga taga-Thessalonica, sa loob ng mabilis na panahon, nagkaroon sila ng matibay na pananampalataya kay Kristo. Even sa kabila ng paghihirap sa pag-uusig. Yan. So, yan. Sa sulat sila ay tinawag ni Pablo bilang iglesia. Ang grupo na tinawag to be called out from the life of sin and worldliness. At lumalakad kasama ng Diyos. And so, ang mga Thessalonica, tinawag na maging banal at umiwas sa mga kasalanan at mga immoral na gawain sa lugar na iyon. Kaya ganoon na lamang ang kanilang natanggap ng mga pag-uusig sa kanilang mga kalahing Griego sa lugar na iyon. And even to the point of death na. Okay? So, yun. Yan.
Maaaring panggising din sa atin ang persecution. Ano po? Yan. So, I mean, hindi natin ninanais na tayo ay magdusa, hindi ba? Sa ating pananampalataya. Ngunit kailangan natin mag-ingat sa bagay na ito. And ito ay, again, isang katanungan para sa atin. Remember na ang pag-uusig dahil sa pananampalataya ay pagpapakita na ikaw ay matapat sa Panginoon. Di ba? Tandaan na mapalad ang mga taong inuusig. Di ba? Sabi sa Matthew 5. Yan. And mahalaga na katanungan para sa atin is, tayo ba ay nauusig dahil sa ating pananampalataya at sa ating pagtayo sa mga prinsipyo na tinuturo ng Panginoon sa atin? Or hindi na? Hindi na dahil, praise God, could be, ang mga taong kasama natin is unti-unti na tayong tinatanggap, hindi ba? Or baka, dahil unti-unti na tayo namumuhay ayon sa kanila. Ano po? So, mahalagang tingnan din ito sa ating buhay. Bakit ako hindi nakakatanggap ng pag-uusig? Again, hindi natin ninanais na tayo usigin. Tayo makaranas ng magpakahirap, di ba? Pero, yun, magandang katanungan, paalala para sa atin. Yan. Tayo ba ay naaayon na ba sa lakad ng mga makamundo o mga taong hindi na nanampalataya sa Diyos? Or, yan, tayo ay tumatayo talaga sa ating pananampalataya at sa mga prinsipyo ng Diyos. Okay? Yan. And so, yan, nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Jesucristo. So again, ang punto nito is, kanilang pagsasama-sama bilang mananampalataya ay nakasentro sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus. Yan. And so, last point, para sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ang unang pagbati ni Pablo is, kagandahang loob at kapayapaan nawa ay sumainyo. Yan. So ang pagnanais ni Pablo, maranasan nila ang kagandahang loob at kapayapaan. And alam natin, ang kagandahang loob is again that charis, isang regalo ng Diyos na hindi karapat-dapat na ibigay sa atin. We don't deserve, God's undeserving blessing. So meaning, Paul wanted na magpatuloy na maranasan ng mga taga-Thessalonica ang undeserved blessings ng Diyos. And ganun ang naranasan natin, hindi ba? Katulad ng mga taga-Thessalonica, na we are saved by the grace of God, and we are continuing with our walk with the Lord by His grace, sustaining grace sa atin. And we need His grace as well sa ating paglipod din, pagpagamit ng ating buhay sa Panginoon. So, kailangan natin ang kagandahang loob hanggang ngayon, in all walks in our journey with the Lord. And so nawa, sumainyo na, sama atin nawa ang kagandahang loob ng Diyos. And next is, ang kapayapaan ay mapa sa atin din. Ay maranasan natin ang peace. Yan, that's shalom, which means to have a perfect, unbroken peace. No troubled heart at all. Sana yun din ang naranasan natin, na wala ng trouble sa ating puso. Yan, wala namang anumang inaalala. Yan. So, yun din ang naranasan natin nung tayo ay nakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos. We are now in a good relationship with God. Sabi Romans 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God, we are now peace with God. Yun. Hindi na tayo hakatulan, hindi ba? From noon tayo enemies, now we are children of God. And also, we can experience peace by the grace of God na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapwa, hindi po ba? And even kapayapaan din na maaari natin, mga lugar nito is kapayapaan sa ating puso at isipan sa gitna ng paghihirap at kalagayan natin sa mundo. And which is very needed ng mga taga-Thessalonica sa mga pag-uusig na kanilang matatanggap. And for us as well, na namang ating pinagdadaanan sa ating buhay ngayon. And surely we need that peace. And matatagpuan natin yun sa Panginoon. And nakita natin doon, yun, nauna ang kagandahang loob, sumunod ang kapayapaan. Dahil napakahalaga na, ang kagandahang loob ng Diyos, and yun ang magdadala sa atin sa kapayapaan. Okay? Yan. And so, that's verse 1. And marami pa tayong mga matututunan sa mga susunod na mga verse sa 1 Thessalonians. Yan. And so I believe, ang bawat isa sa atin is nangangailangan ng pagpapalakas sa ating pananampalataya, katulad ng Thessalonica. Kailangan din natin ng gabay sa ating buhay, sa banal at tapat na pamumuhay sa Diyos.
And also tayo din ay nangangailangan ng pagpapalakas sa pamamagitan ng pagpapaalala ng muling pagbalik ni Kristo. And that surely brings us hope as well. Ano po? And so, yeah, let's be excited sa mga bagay nating pag-aaralan sa susunod pa ng mga video. But, hanggang doon lang muna tayo ngayon dahil may communion. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na inyo pong tinuro po sa amin sa pag-aaral po ng Thessalonica, sa mga nangyari po nito dito noon, Lord, and even from the verse, Lord God, na nakita namin, Panginoon. Truly, ikaw ay Diyos na nagdanais na magturo po sa amin ng mga bagay, Panginoon, and ano man ang pinagdaanan ng mga taga-Thessalonica ay maaring maging personal din para sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God, dahil alam po namin na ikaw ay Diyos na mangungusap po sa amin sa pamamagitan ng aklat nito. And salamat po sa araw na ito, sa pangungusap po, Lord God. And tulungan niyo po kami nawa na makita po at kami ay maging malakas, ma-encourage, mapalakas po talaga, Panginoon, ng aklat na ito, Panginoon. Upang kami po ay magpatuloy na mamuhay dito sa mundong ito. And I know, Lord, ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang mga paghihirap, pinagdadaanan dito sa mundo, Panginoon. Ngunit salamat sa pag-asa na mayroon na kalakip ng sulat na ito na maaari din namin panghawakan. Salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos na talagang puno ng pag-ibig, puno ng kagandahang loob para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na tulad ng mga mananampalataya sa taga-Thessalonica na kami po ay manatili talaga na matapat po sa inyo, Panginoon, sa kabila ng anumang pinagdadaanan sa buhay. Salamat, Lord God. Tinataas namin sa iyo lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen.